Sa napakalaking kusinang ito, 24 oras ang pagluluto para sa 12,000 plato ng pagkain sa isang araw. Pagkain ikabubusog at magiging bahagi ng karanasan ng libu-libong pasahero ng ilang eroplanong papunta sa ibang bansa. Lahat ng ito pinagmamalaking inihanda ng mga Pilipino. Dahil papasok tayo sa lugar na maraming pagkain, syempre dapat naka-proper attire, naka-smock gown, naka-hairnet, tapos gagamit tayo ng lint roller. Para daw yung mga foreign matter hindi makapasok sa loob. Sabi nila, yung madalas na nakukuha nito, buhok. Ito ang isa sa pinakamalaking kusina sa Pilipinas, kung saan niluluto ang mga putaheng Japanese, Middle Eastern, Chinese, Filipino at kung ano-ano pa. Umagahan, tanghalian, hapunan, panghimagas man o merienda. Para sa 14 na international airline, pati na rin sa ilang VIP lounge sa airport. Ang Macro Asia Catering Services ay located dito sa premises ng Manila International Airport sa 2 hektaryang lugar. Ang aming kusina ay measuring ng mga 6,000 square meters. Noong 2015, ang aming production is roughly around 12,000 meals every day or umaabot ng mga 5 milyon na isang buong taon. Pagputok ng araw, dinideliver sa kusinang ito ang mga sangkap na lulutuin. Sa bawat araw, nagluluto sila ng 5 toneladang karne ng baka, 4 na toneladang baboy, 7 toneladang isda, at 7 sako ng jasmine rice. Dahil halal kitchen ito, nakahiwalay ang baboy sa lahat ng pagkakataon. Kaya namin inihiwalay yung non-halal sa dahilang marami kaming customer airline na Muslim airline. Meron pang line oh. Yeah, this is the red line na nagsasabing dito lang pwede maglatag ho ng pork, na pork product. Ang mga gulay at prutas, maingat na hinuhugasan at ini-sterilize pa. Matapos ito, magsisimula na ang preparasyon sa cutting section. Dito ko nakita ang mga kitchen staff na bihasang-bihasa sa paghihiwa. Napansin ko ring marami ang natatapon. Ang pinakamagandang parte lang kasi ang ginagamit. Kailangan ring mabilis dahil sa dami ng pagkaing dapat ihanda. May oras din kasing hinahabol dahil hindi rin nagtatagal ang mga eroplano. Isa sa mga abalang-abala ng mga oras na yon si Carol. Isa sa mga responsibilidad ni Carol na bigyan ng iba't ibang hugis ang mga gulay. May ibang klase po siya. Opo. Meron po tayong turned potato, turned carrots, turned pumpkin,
Then yung last yung turn taro po. O, gano'ng kadalas mo siyang ginagawa? Everyday po, ma'am. Ah. Siguro sa everyday, gumagawa po ako ng kulang-kulang 500. Single mother si Carol sa kanyang 3 anak. Hilig daw talaga niyang magluto. Minsan po, may sideline ako na may konting business na pag pre-day, nagluluto-luto po ako. Tapos, pinibenta ko po pang karinderya. Yung almusal, tanghalian, tapos hapunan din po. Sa bahay mo yun? Sa bahay po. Ah. Tapos, minsan may maliit akong tindahan na kapag wala po ako, yung tatay ko po yung tumahalili sa akin. Sa ngayon, tumatayong line leader na rin si Carol at siya ang umaalalay sa mga baguhang kasama. Hanggang sa makalas natin siya, te. Sa loob ng kusinang ito, dahan-dahang niluluto ni Carol ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Naghihintay ako na baka someday, matupad din yung pangarap ko na maging chef somewhere. Hindi biro ang responsibilidad ng isang chef. Alam niya ni Chef Relly na 15 taon na sa trabahong ito. Isa siya sa mga chef na nagpapatakbo ng kusina para matiyak na lahat ay pasok sa standard. Dito kasi, lahat dapat nasa wastong sukat base sa napagkasunduan ng airline at ng Macro Asia. Nagkakaroon kami ng weighing. Yeah, kasi siyempre, ito, titimbang kami kung ilan ang timbang ng bawat product. From both sides, ano? Kaya yung napagkausapan yung weight. Yun ang dapat masusunod. Sa dami ng pagkain para sa iba't ibang airline, kailangan masunod ang sistemang nakalatag. Bakit po may mga nakadikit po na sticker na Yan yung kulay aming blue? monitoring na kung anong araw. Kung anong araw itong kulay na to. Ayun. Yeah, itong kulay na to is Thursday. Merong kulay yellow, merong kulay gray, may kulay green. Opo. Bakit po kailangan talagang masabi mo kailan mo ginawa yung pagkain? Para ma-monitor namin na itong kulay na to sa araw na to ginawa. At pag nakita mo siya kinabukasan, Pag nakita kayo ng bukas, automatically dinidispose na namin. tapo na. Tapo na. Marami sa atin may kanya-kanyang karanasan sa airline food. Kasama ito sa mga ala-ala ng ating mga biyahe. Pero namangha pa rin ako na makita kung gaano kinakarir ang paghahanda ng mga pagkaing ito. Sumunod naming pinuntahan ang cold section, lugar kung saan inihahanda ang appetizer at dessert. Dito ko naobserbahan ng husto ang kaibahan sa pagkain kapag nagbayad ka ng mas mahal para makaupo sa first class o business class ng eroplano. This is for the appetizer. Appetizer which is composed of coleslaw salad with parma ham, and assorted lettuce. Yeah. And then Sarap. the other one, Business class po ito, no? yeah, Business class. Yeah. Ito business class din to, pero ito it's an Arabic choices of dip. We have the tabule, we have the baba ganoush, we have the hummus. Hummus. Yeah. Yeah. Talaga palang pati yung kailangan maganda siya, presentable. Oo, kailangan ipakita namin sa aming customer na talagang ginagawa namin sa abot na aming makain, napakagandang i-present sa kanila yung pagkain. At saka with the proper taste also. So kailangan din ang expertise ng mga gumagawa. Sa isang bahagi ng cold section, inihahanda naman ang fresh fruits bilang dessert ng mga nasa economy. Marami ito dahil higit na marami rin ang bilang ng mga umuupo sa economy. Mula sa cold section, pinuntahan naman namin ang hot section. Isa ito sa pinaka-busy na parte ng kusina. Hindi nawawalan ng nakasalang sa naglalakihang mga kalan. Dito mo makikita ang kaibahan ng preparasyon ng pagkain para sa airline kumpara halimbawa sa isang hotel. Napakalayo kasi yung proseso namin ay luto, blast chilling,
chill, portioning, at saka chilled ulit. So hindi katulad nung nasa isang hotel, lalo a la carte, they cook and they serve. Ito ang isa sa pinakamaaksyong bahagi ng kusina dahil dito niluluto ang mga main dish ng iba't ibang airline. Pagkatapos lutuin, yung pagkain, dinediretso nila dito sa blast chiller. Ayan o, sobrang lamig, umuusok. -1 yung temperature daw dito. Meron pa ibang mga blast chiller, yung temperature niya nasa 0 to 5 degrees para daw mapanatili talaga yung freshness ng pagkain. Ngayon, pagkatapos ng 4 na oras, dadalhin siya dito sa cold holding room. Kapasok tayo. Yan. Tingnan nyo, oh. Parang refrigerator na malaki. Mananatili dito yung pagkain until handa na ito para sa tinatawag nilang portioning o yung paglalagay ng mga pagkain sa mga lalagyan nila. Sa portioning section, sinusigurong maayos ang presentasyon ng pagkain. Halimbawa, ang sikat na Korean dish na bibimbap, inaayos na sa bowl para pagdating ng eroplano, iinitin at isa-serve na lamang ito. Sa dami ng dapat ihanda para sa economy class, tinitimbang ang isang sample meal na dapat pamarisan. Bawat isa po dyan, ititimbang pa po yan talaga. Ay, hindi na. Basta't more or less lang. Tapos, after ilang hilera, magtitimbang ulit sila. Okay. Kung tama na yung tumatama yung ano. Oo. Di ba, pagdating dito sa area na to, magtitimbang ulit sila. Ginagawa ang portioning sa malamig na kwarto. 12 degrees ang temperatura dito. Kailangan matapos ang portioning sa loob ng 45 minutes. Tapos ibabalik na ang pagkain sa chiller. Since sa blast chilling po, pinapababa namin yung temperature to around 0 to 5 degrees Celsius. Kapag gano'n na malamig, bumabagal po yung pagdami ng mikrobyo. Iniiwasan po kasi namin talaga is yung tinatawag natin na temperature danger zone. So ito po yung range between 5 to 63 degrees Celsius. During those range po kasi, pag na-expose dun yung pagkain for more than 4 hours, dun po mabilis na dumadami yung mikrobyo. Airline industry, by the way, is a very precise industry. So, up to the food, ganun talaga. So much work and so much science also goes into the meal in the airline kasi it has to be clean. It should not be contaminated because you cannot imagine a situation where somebody gets sick because of a contaminated food item that was served by the airline. Habang pinagmamasdan ko silang balot na balot habang nagtatrabaho sa kusina, napaisip din ako kung paano nga ba pagtrabaho kung araw-araw pagkain ang hawak mo. Si Louie Hunsay nagsimulang magtrabaho dito mula nang itatag ang kumpanya 17 taon na ang nakalilipas. Galing probinsya at halos walang alam sa kusina noon, chef na ngayon. Actually, hindi ako nakapag-college. Nag-high school graduate lang ako. So, galing pa akong Iloilo. Kumbaga, naghahanap ng kahit construction worker. Pinasok ko nung time na yun. Yeah, so hanggang sa napadpad sa kakahanap ng trabaho, nakikita naman siguro nila yung potential ko. Although minsan, medyo pasaway din kasi, yun nga, hindi ko pa ganun ka, nung time na yun, hindi ko pa ganun ka na-embrace kung ano yung pagiging kusinero. Pero sa payo nila, sa guidance nila, so parang unti-unti ko na rin na embrace nga, na yakap yung pagiging kusinero. Doon ko halos na-realize na bakit ako pinagkatiwalaan, bakit sa dinami-dami namin, parang bakit nakakitaan ba niya ako? Siguro malamang nga, nakakitaan niya ako ng sipag at saka dedikasyon nung time na yun. Malaki na ang nagbago sa buhay ni Chef Louie. Nakabiyahe na siya ng ilang bansa para mag-training. Nakabuo na rin ang pamilyang binubuhay niya sa tulong ng kusinang ito. Dati, kahit bisikleta lang, halos hindi ko ma-afford eh. Ngayon, nakamotor na ako. Yung mga anak ko naman, nakapag-aral naman sa mas maayos na schools. Na ibibigay ko naman sa kanila yung mga needs nila. Kasi ito na yun eh. Kumbaga, ito na yun yung buong buhay ko, kumbaga, kasi halos kalahati na ng buhay ko eh.
Yung pagiging kusinero. So, very thankful dun sa pagiging kusinero ko. Dayuhan ang mga unang opisyal at chef ng Macro Asia. Ngayon, puro Pilipino na ang nangangalaga sa metikulosong proseso ng airline catering. Sunod nilang pinakita sa akin ang maingat na pagkakarga ng pagkain papunta sa eroplano. Ang tawag dito, quantity and quality check. Tama ba, Chef? Dito daw yung panahon na tinitikman nila yung pagkain para ma-check yung quality at talagang masarap. Pati na rin yung quantity. Talagang nakita ko kanina, mini-measure nila isa-isa. Lahat po yan titikman nyo? Kailangan tikman kasi gagawa kami ng report kung ano yung feedback sa bawat pagkain. Oo. Gaano kadalas nyo ginagawa yan? May schedule kami kada airline. Sige po, sige po. Okay pala yung trabaho dito eh. Pinayin mo, oh. Pwede may trabaho po bang taga-tikim lang? Hindi naman. Magsasama. Minsan ho ba, may napapansin kayo, let's say, oy, kulang to sa alat, or meron? Meron. Tinatawag ngayon namin yung chef na responsible din naman na. Yeah. Ah, pati po yung fruits, tinitikman nyo ba? Yung tamis niya. Hiwalay pa ito sa food tasting na ginagawa ng mga airline. Isang dayuhang airline nga ang natyempohan naming tumitikim ng pagkain na isi-serve para sa kanilang eroplano. Tumanggi silang magpa-interview pero pinayagan kaming makunan ang proseso. Ang nangyayari ngayon, tinitikman ng isang airline yung pagkain na isiniserve sa mga pasahero nila. Meron palang mga airline na talagang weekly kung i-check yung lasa ng mga pagkain na isiniserve nila. Pag merong napansin, agad i-adjust yung lasa. Pati nga mga prutas, tinetest ng airline na ito para siguruhing matabis. Ngayon naman po, Bukod dito, sumasailalim din sa regular na laboratory test ang mga pagkain. gulay, prutas, karne. Umiikot din ang mga quality control officers para ma-check kung tama ang mga temperatura ng kitchen at maging ng mga pagkain. Ang aim natin is to check po talaga kung nami-meet po yung tamang temperature para masabi natin na tamang pagluluto, ang nagkamap tayo ng tamang pagluluto sa isang pagkain. Naobserbahan ko rin ang meal presentation para sa isa pang dayuhang airline company. Mukhang madali pero inabot sila ng buong araw sa pagtikim ng samot-saring pagkain at diskusyon para makabuo ng bagong airline menu. Bukod dito, kumukuha rin daw ang mga airline ng mga dayuhang auditor para masuri ang mga pagkain. Ang menu ng mga airline normally comes from their headquarters. Sa ganong venue, kami ay binibigyan din ng pagkakataon na mag-propose. Meron tayo diyang bangus, which we try to, to campaign for. Kasi it's a local dish that we would like the other airlines, the foreign airlines, to try as part of a breakfast dish, daing na bangus. And of course, we're very proud. In fact, hindi mo rin na itatanong, may mga dried mangoes tayo sa ating menu. Isa-isa naming nilalagay sa bawat tray. Kasi we're proud to be we're a Filipino company. 7 sa top 10 airlines sa buong mundo base sa Skytrax World Airline Awards. Sa Macro Asia kumukuha ng pagkain para sa mga pasahero nilang palabas ng Pilipinas. Basta may flight, tuloy lang ang kanilang pagluluto kahit pa holiday o kaya'y may bagyo.
Yung aming experience nung Ondoy, talagang nagsarang ang airport noon. Maraming na-stranded na pasahero. May pagkakataon na ang aming kliyente ay humingi ng tulong at kailangan pakainin yung mga na-stranded sa airport. At the end of that year, we were recognized and we were awarded in Singapore, where we received an award. Sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit noong Nobyembre, 12 heads of economies ang pinagsilbihan ng Macro-Asia. We had to buy a huge number of lobsters and it has to be live. Kasi kung hindi buhay, hindi nila kukunin. Bumili kami ng mga souvenirs kasi hiningan kami na dapat daw may local souvenirs na ilalagay sa bawat tray ng isang VIP, ng isang head of state. At saka yung jeepney na Philippine jeepney. I can just imagine na paano ho ito binantayan ho kayo dito ng mga security? Nandito sila of different nationalities. Sama-sama na sila at binabantayan nila ang preparasyon ng mga tao at saka ng aming mga pagkain. Kapag parating ng eroplano, tsaka palang inilalabas ang mga pagkain sa chiller, diretso sa mga meal cart. Ini-inspeksyon ito at sineselyuhan ng airline security. Ang mga airline crew lang sa eroplano ang pwedeng magbukas nito. Tapos ikinakarga ito sa truck kung saan minemaintain pa rin ang lamig nito. Sa pag-alis ng mga truck, sakay pa rin ito ang security ng airline. Marahan ang takbo. Hindi pwedeng lumampas sa 30 kilometers per hour para hindi masira ang presentation ng mga pagkain para sa business at first class. Ang usapan dito, kailangan mauna yung catering service at saka yung mga iba pang service providers bago pa man dumating yung eroplano. Kaya dumating kami ng 5 minutes early. At yan nga, narito na yung eroplano. Mahigpit ang seguridad sa tarmac. Kailangan namin kumuha ng ID para makasama. Sa loob ng isang oras, aalis na muli ang eroplano kaya binuksan na ang isang pinto ng airline para sa food catering. Inilabas ang mga pinagkainan at bagay na ginamit ng mga pasahero. At ipinasok naman ang mga pagkain para sa mga pasahero. Nakatutuwang pagbastad na ang pagkaing buong pusong inihanda ng mga Pilipino ang bubusog sa mga dayuhan at Pilipinong papunta sa abroad. Proud ka ba maging kusinera? Sobrang proud po. Pag Pilipino, ibibigay niya yung buong puso niya ron sa ginagawa niya eh. Nakaka-boost ng moral. Isipin mo, out of how many delegates sa'yo nagpa-cater sa amin, we are very proud. Kilala kami all over ng different countries. Mula ngayon, sa tuwing sasakay ako ng eroplano, maaalala ko kung gaano pinagkaabalahan ng gusto ang pagkaing isisilbi sa amin. Pagkaing hindi lang nakabubusog ng tiyan, kundi nakakataba rin ng puso. Dahil ito ay 100% gawang Pilipino. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.